Ang pagsabog ay isang anyo lamang ng napakalaking enerhiya, at ito ay enerhiya na maaaring kontrolin. Gayunpaman, kung makokontrol ang enerhiyang iyon, ang enerhiyang iyon ay maaaring gamitin upang mapanatili ang mahigit 10,000 tao. Isang bagong panahon ang magbubukas sa atin, at hindi na kailangang makipaglaban sa isa't isa para sa limitadong likas na yaman ng ating mundo. Bagaman, hindi ito tulad ng alam ko na isang napakahusay na pamamaraan ngayon, sabi ni Hiroki kay Shirane. At saka hindi ba mas maganda kung sa simula pa lang ay sinabi mo na iyan? Hindi kita naiintindihan, sabi naman ni Shirane, nais kong makita kung anong uri ka ng tao at kung ikaw ay nasa panig ng pag-abuso sa kapangyarihan. O kaya naman ay ikaw yung tipong alam ang takot, sabi muli ni Hiroki. Naisip naman ni Shirane na si Hiroki ay nakakaramdam ng takot na ito ay magkaroon ng isang hindi mapigil na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagkatalo mo sa akin, napatunayan mo na ang iyong paghahangad ay ang tunay na pakikitungo. Ang tanging makakapigil sa akin ay ikaw lamang. Kung hindi mo gagawin ang responsibilidad para sa akin, hindi ako gagawa ng isang hakbang mula rito, sabi muli ni Hiroki. Sinasabi ba niyang pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil natatakot siya sa sarili niyang kakayahan, sabi ng isang lalaki. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang sabihin, ngayon, hindi ko alam kung makatotohanan ba talaga siya o isa siyang idealista na nagkukubli ng mga pantasya. Ngunit naiintindihan ko ang isang bagay na totoo ang takot na makikita sa kanyang mga mata, sabi ni Shirane sa kanyang isip. Ipinapangako ko, kapag dumating ang pagkakataong iyon, pipigilan kita, sabi ni Shirane kay Hiroki. Astig talaga kayong dalawa. Ipinagmamalaki ko talaga na kayong dalawa ay aking kaibigan, masayang-masayang sabi ni Nade at inakbayan nito sina Shirane at Hiroki. Shirane, maaari ka bang sumunod sa akin sandali, sabi ni Teacher Ethele kay Shirane. Ha, sige po teacher, sagot naman ni Shirane, lumabas ng silid si Teacher Ethela at kasunod naman nito si Shirane. Shirane, naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Iniisip mo ba talagang mawala? Nag-aalalang sabi ni Teacher Ethela. Sandali lang po teacher, maiksing sagot ni Shirane. Ang lugar na iyong binuksan, kapag tuluyan kang pumasok sa lupain na iyon, hindi ka na talaga magiging ang iyong sarili, sabi muli ni Teacher Ethela. Patawarin ninyo sana ako teacher, hindi ko alam na iyon pala ay isang delikadong lugar, sabi muli ni Shirane. Shirane, ang lupain na iyong pinasok ay ang tinatawag na walang katapusang lupain. Ito ay isang lugar na binabagtas ang mga numero, at ito ay pinangalanan ng mga salamangkero na immortal function. Kaming mga monghe naman ay tinatawag itong nirvana. Ang mga tao ay maaaring umabot sa walang katapusan. Subalit, ang mga tao na nagiging walang katapusan ay nawawala, paliwanag ni Teacher Ethela. Sa kabila ng mga numero, ang nakita ni Shirane sa lugar na iyon ay isang malawak na kawalan. At ang kawalan na iyon ay nais siyang higupin, na naginip muli si Shirane at ito ay isang masamang panaginip na naman. Ito ay palagi niyang napapanaginipan simula nang pumasok siya sa lupain na iyon. Bukod pa doon, may kakaibang pakiramdam na paminsan-minsan ay nangingibabaw sa kanya. Tumayo si Shirane upang kumuha ng maiinom na tubig para siya ay medyo mahimas-masen mula sa kanyang masamang panaginip. Ngunit sa ilang sandali ay nabitawan niya ang hawak niyang baso na may lamang tubig dahil nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang dibdib. Sinubukan na niyang kumonsulta kay Teacher Ethela, ngunit wala silang makitang abnormal sa kanyang katawan. Nagtungo si Shirane sa research lab ni Nade at Hiroki. Ano ang nangyayari sa akin? Ito ay nangyari kamakailan lamang. Ngunit sa aking palagay ay sinapian ako ng isang multo, sabi ni Shirane at makikita sa mukha ni Shirane ang bakas ng puyat ng dahil hindi siya masyadong makatulog ng maayos nitong mga nakaraan araw. Nagulat naman sina Nade at Hiroki sa sinabi ni Shirane. Ha, dahil sa seryoso mong ekspresyon, ako ay medyo kinabahan, sabi naman ni Nade kay Shirane.
Ako ay seryoso, sinabi mo na ang gagawin natin ay isang research group tungkol sa science of supernatural spirits, sagot ni Shiranae. Ang henyo na tumalo sa akin ay nagkakaproblema sa isang kakaibang mundo, sabi naman ni Hiruki. Bakit mo siya sineryoso, sabi muli ni Nade kay Hiruki. Walang kabuluhan ba ang aking mga sinabi, tanong muli ni Shiranae. Tungkol sa panaginip mo na sinabi mo sa amin, anong uri ng madilim at malawak na kawalan ang sinabi mong naroroon ka? Para bang hinihila ang mga bituin sa ibang bagay, at sa dulo ba ng lahat ng ito ay may isang hibla ng liwanag? At ang liwanag ba na nakita mo ay umiikot at nanginginig? Mahabang tanong ni Hiruki kay Shiranae. Oo, ganyan nga, ito din ay gumagalaw na parang tibok ng puso, sagot ni Shiranae. Batay sa laki, bilis at lawak ng kawalan na inilalarawan mo. Ito ay numero na walang sino mang makakahula sa lupaing ito. Kung magpapanggap tayo na mayroong ganitong lugar, ang ganitong uri ng kababalaghan ay maaaring mangyari lamang sa kalawakan, paliwanag ni Hiruki. Ha, sa kalawakan, magkasabay na sabi ni Shiranae at Nade. Ang tinutukoy mo ba ay ang kalawakan na nakasaad sa mga aklat? Pero paano ako mananaginip ng kalawakan kung hindi ko pa man lamang ito nakita? Sabi muli ni Shiranae. Sandali, parang may narinig na akong ganyan dati, 20 taon na ang nakalipas. Alam ba ninyo na isang soul electrolysis experiment ang sinubukang gawin sa isang bilanggo na nasa bingit ng kamatayan? Ito ay batay sa konsepto na kung saan ang kaluluwa ng isang tao ay maaaring maging material, at ito ay maaaring paghiwalayin sa pamamagitan ng paggamit ng kuryente. Gumagamit sila ng tinatawag na sealed conductor, isinilid nila ang tao sa isang metal na kahon at habang ang tao ay nasa loob ng kahon, ito ay pinadaluyan nila ng kuryente. Gayunpaman, dahil ito ay isang hindi makataong eksperimento, ito ay ipinagpaliban muna nila. Ang bilanggo ay nakaligtas at nabuhay, at ang kanyang kamalayan ay nagbalik pagkatapos ng isang buwan. Gayunpaman, alam nito ang mga kalagayan ng mga bansa sa buong kalupaan at ng mga lugar na hindi pa nito nakita o narinig, paliwanag ni Nade. Nangyari ba talaga ang mga iyon? Tanong ni Shiranae. Matapos suriin ang impormasyong ibinigay ng bilanggo, lahat ng ito ay napatunayang tama. Ang kanyang kaluluwa ay naging ionized, at ito ay lumikha ng isang electromagnetic force. At ang puwersang iyon ay maaaring kumuha ng lahat ng impormasyon ng mundo sa kaluluwa ng bilanggo. Nang mga oras na iyon ay may kakaibang kilabot na naramdaman ang bilanggo at ito ay tinatawag na supernatural feeling. Sa bagay, ito naman ay isang teorya lamang, paliwanag muli ni Nade. Kilabot, ganyan din ang aking nararamdaman, sabi muli ni Shiranae. Kung ganoon nga, iyan ang nagpapaliwanag kung bakit nakikita ni Shiranae ang kalawakan. Nang dahil sa ang iyong kaluluwa ay na-ionize ng kuryente, ito ay nagdulot sa iyo ng napakaraming kababalaghan. Pagkatapos ay may posibilidad na mangyari na kung saan ikaw ay maaaring lumampas sa oras at kalawakan, paliwanag ni Hiruki. Lalampas ako sa oras at kalawakan, tanong ni Shiranae at siya ay nagulat sa mga paliwanag ni Hiruki. Sa microscopikong mundo na mas maliit kaysa sa isang electron, nangyayari ang isang pangyayaring lampas sa karaniwang kaalaman ng tao. Ito ay isang mundo kung saan ang pagmamasid at pagmamatsyag ay hindi maaaring mangyari ng sabay-sabay. At ito ay tinukoy sa pamamagitan ng posibilidad kung saan hindi mo maaaring obserbahan at sukatin ng magkasabay. Kung ipagpalagay natin na ang bigat ng isang kaluluwa ay mas magaan kaysa sa isang elektron, ang ugnayan sa pagitan ng oras at kalawakan ay babagsak. At magiging posible na maramdaman ang kalawakan, sabi muli ni Hiruki. Ano sa palagay mo, Shiranae? Sa tingin ko, ito ay ganap na akma sa iyong sitwasyon, sabi ni Nade kay Shiranae. Kahanga-hanga, sa kabila ng katotohanan kayo ay medyo kakaiba. Sa palagay ko ay ito ay isang tamang research group, sabi ni Shiranae. Ano ka ba? Wala lang ito, sabi ni Nade, gaya nga ng aming mga sinabi, ito ay isang teorya lamang.
Upang ito ay humantong sa isang uri ng research experiment, kailangan natin ng higit pang impormasyon. Kaya naisip ko, bakit hindi mo sabihin sa amin ang totoo, Shirene? Sabi muli ni Hiruki. Ha? Ano ang kailangan kong sabihin sa inyo? Gulat na tanong ni Shirene. Noong speed gun test, para kasing may mali sa iyong photon output. Pagkatapos, sinabi mo na tuwing gabi ay nagkakaroon ka ng masamang panaginip simula nang matapos ang pagsusulit na iyon. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang talagang nangyari? Sabi ni Hiruki kay Shirene. Sa totoo lang, may sinabi sa akin si Teacher Ethela, at ito ay ang immortal function, sagot ni Shirene. Ano naman iyon, Hiruki? Alam mo ba kung ano iyon? Tanong naman ni Nade kay Hiruki. Ha, sabi ko na nga ba. Ito ay immortal function. Sabi ni Hiruki kasabay nito ang kanyang malakas na paghalakhak. Narinig ko ito noon sa aking ama, ito ay isang lupain na pinapangarap ng mga mathematician, at ito ay isang paraan na maaaring maging susi sa lahat ng bagay sa mundo, sagot ni Hiruki. Pero, sinabi ni Teacher Ethela na ito ay lubhang delikado, sabi naman ni Shirene. Malinaw naman na ito ay talagang delikado, at para ako ay iyong matalo, kinakailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa antas ng immortal function, sabi muli ni Hiruki. Nakapagdesisyon na ako ay sasali sa Science of Supernatural Spirits Research Group, seryosong sabi ni Shirene. Masaya naman sina Hiruki at Nade sa naging desisyon ni Shirene. Talaga ba? Masayang sabi ni Nade kay Shirene. Ayoko nang matakot. Gusto kong suriin at labanan ito. Kung ito ay gagawin ko ng kasama kayo, tiyak na ito ay lubos kong mauunawaan, masayang sabi ni Shirene. Magaling, ang immortal function o kung ano man iyan, ito ay lubos nating mauunawaan. At dahil sapat na ang ating mga miyembro, maaari tayong maging isang opisyal na research group muli. Higit sa lahat, muli tayong makakakuha ng pondo, paliwanag ni Nade. Pero, ang tanong ay kung papayag ba kaya ang mga guro na sumama sa atin si Shirene? Tanong naman ni Hiruki. Magtiwala kayo sa akin, kailangan ko lamang itong ipuslit at isama sa iba pang mga aplikasyon, habang hindi pa ito alam ng mga guro, sagot ni Nade habang hawak nito ang kanyang ginawang aplikasyon para sa gagawin nilang research group. Magiging okay ba talaga iyan? Tanong muli ni Shirene. Huwag kayong mag-alala, pumunta tayo sa cafeteria at tayo ay magdiwang para sa bago nating miyembro, masayang sabi ni Nade at inakbayan nito sina Shirene at Hiruki. Ngayon na ba tayo pupunta? May gagawin pa ako ngayon. Magsisimula na muna akong maglinis ngayon, sabi naman ni Shirene. Teacher Thad, ano iyang mga daladala mo? Tanong ni Teacher Seine kay Teacher Thad. Si Teacher Thad ay may daladalang napakaraming patong-patong na papel. Ito ay ang mga aplikasyon para sa research group. Sa tuwing papalapit na ang bakasyon, laging ganito ang nangyayari. At dahil ang karamihan sa mga ito ay pansamantalang nabuo para lamang makakuha ng mga puntos sa performance evaluation, kaya naman ang iba sa kanila ay mabilis din nabubuwag. Kaya naman, dapat kong mabilis na maayos ang mga dokumentong ito, sagot ni Teacher Thad. Habang naglalakad si Teacher Thad ay may biglang nahulog na isang piraso ng papel. Teacher Thad, may nahulog kang isang papel, sabi muli ni Teacher Seina. Agad namang pinulot ni Teacher Seina ang nahulog na papel. Sandali, di ba't ang research group na iyan ay ang tanyag na Research Group of the Science of Supernatural Spirits, sabi ni Teacher Thad nang makita ang hawak na papel ni Teacher Seina. At bigla nilang napansin ang mga miyembro ng research group na nakasulat sa papel. Arian Shirene, di ba't ang estudyanteng iyan ay si Shirene? Gulat na sabi ni Teacher Thad. Bakit siya sumali sa research group na ito? Gulat na tanong din ni Teacher Seina. Kinabukasan, pinuntahan ni Teacher Seina si Teacher Ethela sa kanyang pagsasanay sa kabundukan. Pasensya ka na Teacher Ethela at naistorbo pa kita sa iyong pagsasanay, sabi ni Teacher Seina kay Teacher Ethela. Walang anuman iyon, pero,
sa tingin ko ay hindi isang simpleng bagay ang ipinunta mo dito dahil talagang sinadya mo pa na ako ay puntahan dito, sabi ni Teacher Ethela. Sa totoo lamang, pumunta ako dito upang sabihin sa iyo na si Shiranae ay sumali sa isang research group, sabi muli ni Teacher Sena. Sa wakas ay sumali din siya sa isang research group. Anong research group naman ang kanyang sinalihan? Tanong muli ni Teacher Ethela. Ito ay ang Science of Supernatural Spirits Research Group. Alam naman natin na ang research group na iyon ay may kasaysayan ng pagdudulot ng malaking sakuna mula noong bago pa man tayo magsimula sa ating panunungkulan bilang mga guro. Naaalala ko na ang mga magulang ay nagpapadala ng mga petisyon noon araw-araw. Bakit kailangang sa research group na iyon pa siya sumali? Si Shiranae ay isa sa mga pinakaasam ng eskwelahan kaya dapat na mas mag-focus siya sa kanyang mga academics, paliwanag ni Teacher Sena. Gayunpaman, hindi ba't iba ang research group na ito sa kung paano ito noon? Ang kasalukuyang presidente ng research group na ito ay si Nade. Hindi lang siya isang kalmadong estudyante, maganda din ang relasyon niya sa eskwelahan at sa kanyang mga kaibigan, at hindi siya nagdudulot ng anumang problema. Ang kasalukuyang presidente ng Thormia Magic Association na si Gerald Makea, ang dating presidente ng research group na iyon. Nakasisiguro ako na pareho silang magbabahagi ng kanilang magagandang ideya at pamunuan ang kanilang grupo patungo sa tamang direksyon, paliwanag ni Teacher Ethela. Oh Shiranae, bakit ka nagpunta dito? Tanong ni Nade kay Shiranae. Bakit hindi kayo pumunta sa klase ngayon, at bakit hindi kayo nag-aaral? Sagot ni Shiranae. Hindi ako pumunta dahil hindi maganda ang aking pakiramdam, sagot ni Nade. Lagi naman akong tumetakas sa klase, sagot naman ni Hiruki. Okay. Talo ka na naman, isang laro pa ulit, sabi naman ni Hiruki kay Nade. Sina Hiruki at Nade kasi ay naglalaro ng chess ng mga oras na iyon. Nakapaglinis na ako dito noong nakaraan, pero ngayon ay napakarami na namang kalat dito. Hindi naman kayo nag-aaral, hindi din naman kayo gumagawa ng ating research at higit sa lahat, hindi naman kayo pumunta sa klase, sabi muli ni Shiranae. Pwede kang magsisi sa pagsali sa amin, pero hindi ka na pwedeng umalis, sabi ni Nade. Nagpunta lamang ako dito para mag-aral, sabi muli ni Shiranae. Katulad nga ng inaasahan, isa talaga siyang modelong estudyante, sabi naman ni Hiruki habang ito ay nakatingin kay Shiranae. Maiba ako Nade, natapos mo na ba ang iyong bagong imbensyon? Sabi naman ni Hiruki kay Nade, syempre naman, natapos ko na at ito ay tinatawag na invisibility cloak, sagot ni Nade, talaga ba? Kahanga-hanga naman. Sabi muli ni Hiruki, at habang pinag-uusapan ni Hiruki at Nade ang ginawang imbensyon ni Nade, si Shiranae naman ay medyo naiintriga dito. Nais ko ding makita ang iyong imbensyon na iyan, sigaw ni Shiranae at ito ay biglang napatayo mula sa kanyang pagkakaupo. Dahil napag-usapan natin si Nade, kailangan ko na ding banggitin na mayroon ding problema sa iba pang miyembro ng kanilang grupo, at ang aking tinutukoy ay si Hiruki. Siya ay nananatili sa ikalimang klase at siya ay nagkukunwaring hangal. Hindi mo ba nakikita ang kanyang mga kakayahan, at si Shiranae lamang ang tanging nakatalo sa kanya? Kapag nakapagtapos na ang mga kasalukuyang estudyante sa graduating class, sila ay maaaring maging sentro ng eskwelahan. Paano kung mapasama si Shiranae sa mga basag alero na kagaya ni Hiruki? Anong gagawin natin kung siya ay maging isang basag alero din? Sa puntong iyon, baka siya ang maging pinakamasamang bomba na nakapasok sa Magic Academy, seryosong sabi ni Teacher Sena. Bomba, paano mo naman nasabi? Sa aking palagay ay ikaw ay labis na nag-aalala lamang, sabi naman ni Teacher Sena. Wow, ikaw ba talaga ang gumawa ng lahat ng ito Nade? Tanong ni Shiranae kay Nade. Oo, at iyan ang tinatawag na magic grenades, sagot ni Nade. Pero, hindi ba't ang mga ito ay lubhang mapanganib? Tanong muli ni Shiranae. At si Shiranae ay may nakita ding isang malaking tela na animoy balabal at ito ay maaaring gamitin upang maging invisible ang isang tao. Ha ha ha,
Inipon ko ang mga ito para gumawa ng isang malaking palabas balang araw, sagot ni Nate. Nagbibiro lamang si Nate, sa totoo lang, pangarap ni Nate ang maging magic engineer. Kaya naman, siya ay nag-aaral ng mabuti, sabi naman ni Hiroki. Talaga ba? Nais mong maging isang magic engineer, napakaastig naman. Ginawa mo ba ang lahat ng mga bagay na ito gamit ang electromagnetic force? Tanong muli ni Shirane. Pero, teka lang, ano naman kaya itong kulay pula na aklat? Pagpapatuloy ni Shirane at kinuha niya ang kulay pulang aklat. Di ba't iyan ay ang Human Body Research Group? Bakit iyan nandito? Sabi naman ni Hiroki. Ano naman ang tungkol dito? Tanong muli ni Shirane at binuksan niya ang aklat. Ang nakapaloob sa aklat na ito ay mga larawan ng mga babaeng estudyante sa Magic Academy at ang mga impormasyon tungkol sa mga ito. Sila ba ay ang mga babaeng estudyante sa Magic Academy? Tanong muli ni Shirane at ito ay nagtakip ng kanyang mukha. Bakit naman iyan naririto? Tanong naman ni Hiroki. Ang aklat na ito ay katulad lamang ng school information booklet na ipinakalat ng Shady Research Group. Bukod sa mga hindi magandang larawan na nakapaloob dito, mayroon din itong kasamang mga chismis na nangyayari sa loob ng eskwelahan, paliwanag ni Nate. Ito ay ginawa ng mga taong literal na walang magawa, sabi muli ni Hiroki. Pero, bakit hinayaan ng eskwelahan na mangyari ito? Tanong ni Shirane. Teka lang, di ba't si Amy ang isang iyan? Tanong muli ni Shirane. Maiba ako Shirane, wala ka bang sasabihin sa amin? Totoo bang nagde-date kayo ni Senior Amy? Tanong naman ni Hiroki kay Shirane. Hindi kayo maaaring tumingin sa aklat na ito, sigaw ni Shirane. At nagulat naman sina Nate at Hiroki dahil sa pagsigaw ni Shirane. Sino ang namamahala sa ganitong klaseng research group? Tanong ni Shirane. Sila ay ang Shady Research Group at ang kanilang grupo ay nakakubli. Bueno, dahil ang miyembro ng grupong ito ay halos mga estudyante sa graduating class, malaki ang posibilidad na ito ay pinamumunuan ng mga estudyanteng nasa graduating class, sagot ni Hiroki. Galing ito sa graduating class, pero, bakit sila nagpapatakbo ng ganitong uri ng research group? Sabi muli ni Shirane. Ang Science of Supernatural Spirit Research Group ay katulad din ng Shady Research Group. Ang mga research group na katulad ng Black Magician Group ay parang isang larong pambata lamang. Ang issue dito ay ang mga kalokohan na ginagawa ng pinakamatalino at pinakatalentadong estudyante sa eskwelahan ay nasa napakataas na antas. Ang pag-iwas sa mga investigasyong isinasagawa ng eskwelahan ang kanilang pangunahing batayan. Ang dahilan kung bakit natin binuwag noon ang Science of Supernatural Spirit Group ay dahil nawala ang kakayahan nito bilang isang research group. Ngunit, ang ilan sa mga matatalinong estudyante ng eskwelahan ay nagtatangkang buhayin muli ito. Kaya naman, pinaplano kong kunin ang pagkakataong ito para tuluyan ng mabuwag ang research group na ito, paliwanag ni Teacher Sena. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin tungkol sa pagsisikap na gabayan ang mga estudyante patungo sa tamang landas. Ngunit, may isa pang dahilan kung bakit hindi nakikialam ang eskwelahan sa research group ng mga estudyante. Binigyan ng eskwelahan ang mga estudyante ng kalayaan at upang palagwin ang pagpapahalaga nila sa kanilang responsibilidad. Kinikilala din ng eskwelahan ang mga research group bilang mga malayang grupo mula sa eskwelahan at sila ay dapat managot sa kanilang pipiliing landas. Kung aalisin nating mga matatanda ang karapatan nilang pumili, ang mga bata ay maaaring mabuhay sa takot na pumili ng kanilang landas na dapat tahakin. Bakit hindi mo sila bigyan ng pagkakataon? Sabi naman ni Teacher Ethela. Tama lahat ng iyong mga sinabi, pero, sa aking palagay, ang pagpapaunlad ng mga mahuhusay na estudyante at ang pigilan silang maliga ang landas ay tungkulin din ng mga matatanda, sabi muli ni Teacher Sena. Naisip ni Teacher Ethela na iniingatan ni Teacher Sena si Shirane. Pero, nais niyang bigyan ng oras si Shirane na makapagpasya tungkol sa kanyang sariling antas ng kasanayan para sa kanyang sarili. Ngunit,
Hindi naman niya kayang balewalain ang dedikasyon ni Teacher Sena sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Humihingi ako ng tawad sa iyo dahil ngayon ko lamang ito sasabihin sa iyo. May nais akong sabihin sa iyo tungkol kay Shiranae. Noong nakaraang speed gun test ay naabot na ni Shiranae ang nirvana, sabi muli ni Teacher Ethela. Ang sinabing ito naman ni Teacher Ethela ay lubhang ikinagulat ni Teacher Sena.